Bago ang lahat, shoutout nga pala sa mga silent listeners natin, at sa kanila ni Benji Dongsal, Roxy Areg at The Gamer Fajardo. Maraming salamat sa suporta, sa pagpapatuloy ng kwentong ang lihim na mayaman. Kabanata 811. Naturally, pinag-uusapan ko ang tungkol sa Brandon na nagmamay-ari ng lugar. Narinig iyon, naging hindi kapanipaniwala si Catherine nang makita ang ibang babae na kumukuha ng kanyang cellphone. Pagkatapos ng lahat, si Brandon ay isang tanyag na tao dito na nagmamay-ari ng maraming mga nightclub sa lugar. Kung ang babaeng ito ay tunay na pamilyar kay Brandon, alam ni Catherine na siya ay nasa maraming kaguluhan. Habang totoo na si Catherine ay hindi dapat ganito kadali takot. Bilang isang miyembro ng pamilyang Yaleman, kung siya ay simpleng umasa sa mga Yaleman upang harapin ang sitwasyon, siguradong sasawayin siya ni Lady Yaleman dahil sa nagdulot ng kaguluhan para sa kanilang pamilya, kahit na ang madaling mapangalagaan ang sitwasyon. Naiintindihan iyon, alam ni Catherine na wala siyang pagpipilian, kundi ang sumuko. Wala talaga siyang katapangan o katapangan na gamitin ang pangalan ng pamilya Yaleman para sa isang maliit na isyu, kahit na alam niya na ang kanyang anak na babae ay marahil walang sala. Talagang hindi alam ni Catherine kung ano pa ang maaari niyang gawin. Sige at tawagan mo siya doon. Pasigaw na sabi ni Gerald. Nagulat ang babae nang marinig ito. Nagdududa ka ba na kilala ko siya? Ayos. Tatawag ako ngayon. Panipi. Pagmamaktol ng babae habang tinapik ang kanyang telepono bago ito inilagay sa tainga. Sa sobrang kaba ni Catherine ay agad niyang sinaman ng tingin si Gerald bago sumigaw, manahimik ka lang at tumabi ka. Ano ang impyerno na alam mo? Panipi. Kasunod nito, tumingin siya sa babae bago sinabi, maaari nating talakayin ito ng maayos. Paano ang tungkol sa kabayaran? Magbabayad kami para sa pinsala. Panipi. Ngayon iyon ang gusto kong marinig. Dahil iminungkahi mo ito, $1,500 lamang ang dapat gawin. Sagot ng babae. Napangisi ng kanyang mga ngipin, pagkatapos ay sumagot si Catherine. Mabuti, $1,500 ito. Panipi, tiyak na hindi ito ayos. Hindi namin dapat sila binabayaran, nanay. Sigaw ni Bea sa isang balisa na tono. Hindi ikaw. Tatawag lang ako sa telepono nun. Sabi ng babaeng, sabaw. Ang kanyang kayabangan ay umakyat sa isang bagong mataas. Ngayong alam na niya na si Catherine ay buong nasupil. Pagkatapos ng lahat, paano maaaring ihambing ang isang rider ng scooter sa isang tao na nagmaneho ng BMW? Sinabi ko na nagbabayad ako. Sagot ni Catherine nang walang magawa, nang may lilipat na niya ang pera sa kanila gamit ang kanyang phone. Ilang mga naninirahan ang nagturo sa pintuang bayan bago sumigaw, hoy, tumingin doon. Ang bagong-bagong kotse ay mukhang ganap na nakamamanghang. Panipi. Di nagtagal, maraming iba pa ang nagsimulang sumigaw nang makita nila ang bagong BMW 7 Series na nagmamaneho patungo sa mga pintuan ng komunidad. Ang modelong iyon ay nagmula sa ibang bansa. Hulaan ko, nagkakahalaga ito ng hindi bababa sa $14,000. Napakamarangya. Panipi. Alam ko di ba, napakagandang kotse. Panipi. Habang patuloy na pinag-uusapan ng lahat ang tungkol sa kotse, hindi mapigilan ni Gerald na maramdaman na si Philip ay isang napakahusay na tao. Pagkatapos ng lahat, nagbigay lamang siya ng utos. Hindi pa matagal na ngayon ang kotse. Natigil ang kotse nang makarating ito sa pasukan ng pintuang bayan. At lumabas ng isang akmang lalaking may suot na katad na bota na mukhang halos 40. Nang makita ang karamihan ng mga tao na nakatayo roon, tinanong niya, humihingi ng paumanhin, ngunit paano ako makakarating sa Unit 2 sa pagtatayo ng 12? Unit ng 2 iyon ang aming unit. Sabi agad ni Catherine. Napapadali nito ang mga bagay. Nandito ako upang ihatid ang kotse. Mangyaring ipakita sa akin ang daan patungo sa iyong unit. Kung hindi ito masyadong magulo. Sagot ng lalaking sobrang magalang. Maaari ka bang maging G? Farewell. Tanong ng mag-asawa mula noon sa isang nagulat na tono. Sa katunayan I am. Nagkakilala na ba tayo dati? Nakangiting sabi ni G. Farewell. Maaaring hindi mo alam kung sino kami, ngunit tiyak na alam
namin kung sino ka. Ikaw si G. Farewell, ang chairman ng punong tanggapan ng BMW sa Weston. Gamit ang aming mga koneksyon. Kay Brandon, binili namin ang aming BMW 5 Series mula sa isa sa iyong mga tagapamahala ng store. Sagot ng babae habang nakangiti sa hindi kapanipaniwala na taong nakatayo sa harapan niya. Si G. Farewell ay madaling maituring na isa sa pinakamakapangyarihang figure sa lahat ng Yanken. Habang ito ay medyo may far-fetched upang ipalagay na malalaman niya kung sino si Brandon, binanggit pa rin siya ng babae kung sakali. Kaya nga, salamat sa iyong suporta, sagot ni G. Farewell habang tumango ito sa kanya. Kabanata 812. Ito ay lubos na halata mula sa kanyang reaksyon na wala siyang ideya kung sino si Brandon. Marahil ay hindi niya alam kung sino ang tagapamahala ng tindahan, pabayaan ang katulong na tagapamahala ng tindahan na pinag-uusapan ng babae. Si Philip ba ang nagsabi sa iyo na ihulog ang kotse? Tanong ni Gerald habang naglalakad papunta kay G. Farewell, ang kanang kamay sa kanyang bulsa. Narinig ang tanong ni Gerald, agad na natigilan si G. Farewell. Matapos i-scan siya mula ulo hanggang paa, sumagot si G. Farewell, sa isang magalang na tono, sa totoo lang, ito nga. Sinabi niya sa akin, na ihatid ang kotse sa isang dalaga na ang pangalan ay Bea Yeoman. Nakumpleto ko na ang lahat ng iba pang kinakailangang formalidad. Panipi, ngumiti si G. Farewell kay Gerald. Ito dapat ang taong sinabi ni G. Hodges na hindi siya kwalipikadong malaman sa pangalan. Pagkatapos ng lahat, walang paraan na ang iba pang mga kabataang lalaki na kaedad niya ay maaaring makilala ang isang misteryosong figure. Bea, iyon ang aking anak na babae. Nakatira rin kami sa address na iyon. Nagtatakang sabi ni Catherine. Kung gayon si Denzel Yeoman ay maaari ding maging bahagi ng iyong pamilya. Tanong ni G. Farewell, siya ang aking ama. Sagot ni Bea, nakita ko. Pagkatapos ang kotse na ito ay opisyal na pag-aari mo. Ngayon, Miss Yeoman, may nagsabi sa akin na ibigay ko sa iyo ang kotse. Narito ang lahat ng nakumpleto, kinakailangang mga dokumento at sertipiko. Maaari mo bang dumaan sa kanila upang suriin kung ang impormasyon ay tama? Sinabi ni G. Farewell, habang inaabot niya kay Bea ang isang susi ng kotse kasama ang isang hanay ng mga dokumento. Sa pamamagitan ng pagbabasa sa kanila, napagtanto niya na walang pagkakamali. Ang kotse talaga sa kanya ngayon. Ano ang nangyayari? Sino ang makakabili sa amin ng napakagarang kotse? Utol na sabi ni Catherine sa kanyang kaba. Si G. Farewell mismo ay hindi tumugon sa kanyang katanungan. Sa halip, lumapit siya kay Gerald bago ibigay ang kanyang business card. At sinabing, narito ang aking business card, Ginoo. Mangyaring, huwag mag-atubiling tawagan ako kung kailangan mo ng tulong. Panipi, sobra niyang masasabi na hindi ordinaryong tao si Gerald. Dahil, doon, natural para sa kanya na nais na makapasok sa magagandang libro ni Gerald. Matapos maabot ang kanyang card, humingi siya ng paumanhin. Bago umalis, O Diyos, ang sasakyan ba na iyon ay tunay na atin ngayon? Maganda ito, sinabi ni Catherine, hindi maitago ang kanyang kaba. Ang mag-asawa mismo ay namumutla na habang nagpapalitan ng tingin, habang nilalayo nilang mang-akit sa kapwa Bea at ina niya. Naisipin na talagang kilala nila ang isang napakalakas na figure. Napagtanto na hindi nila matuloy ang kanilang plano, agad silang sumakay sa kanilang sasakyan, naghahanda na para umalis. Ngayon humawak ka ng 1 minuto. Huwag sabihin sa akin, pareho kayong nagpaplano na umalis ng ganoon. Pang-iinis ni Gerald habang nakatingin sa mag-asawa. Ano pang gusto mo? Hindi mo na kami kailangang bayaran pa. Panipi, putol ng babae. Oh, hindi namin kailangang magbayad. Iyon ba ang pinaglalaroan? Ngupa, kahit na maayos ka sa mga gasgas sa iyong kotse, ang scooter ni Bea ay nagduso pa rin ng kaunting pinsala. Panahon na upang pag-usapan ang tungkol sa bayad na babayaran mo sa kanya. Sabi ni Gerald habang umakyat ng isang hakbang. Hindi mo kailangang magbayad ng malaki talaga. Lamang ng isang tuldok. $15,000. Panipi, F15,000.
Gulat na sigaw ng mga tao sa paligid nila. Mismo ang asawa at asawa ngayon ay nakatingin sa kanya na. Nakabukas ang mga mata. Siyempre, kung pipiliin mong hindi kami bayaran, maaari kong tawagan si G. Farewell na bumalik dito anumang oras na gusto ko. Hindi pa dapat siya masyadong malayo. Maaari mo ring tawagan ang Brandon mo na yun kung nais mo. Panipi. H. Hindi. T. Pag-usapan natin ulit ng mabuti ang bagay. Sagot ng lalaki, kinilabutan. May dahilan siya upang matakot na takot. Pagkatapos ng lahat, si G. Farewell ay isang napakalakas na figure. Ano pa, ginagamot niya? Nanggalang si Gerald at ang dalawang iba pang mga kababaihan. Kanina, ang lalaki at ang kanyang asawa ay tiyak na hindi palalabasin ang kawit na madali kung tinawag muli si G. Farewell. Kahit na tinawag talaga nila si Brandon, tuturuan lamang sila ng isang beses na aralin. Panipi tuldok. Ti maibababa mo ba ng kaunti ang figure? Kami ay, naku, titingnan mo ba yan? Ang aking daliri ay gumagalaw ng mag-isa, sabi ni Gerald habang sinisimulang pagdayal ang numero. Sa card, W magbabayad tayo. Magbabayad kami, sabi ko. Panipi. Mula sa pagiging extorters hanggang sa pagiging extort, anong pagpipilian ang mayroon ng lalaki maliban sa magbayad para sa walang katotohanan na kabayaran? Matapos ang awkward na paglipat ng pera sa bank account ni Catherine, humingi sila ng paumanhin kay Bea bago sumugod sa sandaling payagan silang umalis ni Gerald. Bea, ituloy mo at iparada ang e-scooter sa baba. Bababa ko rin ang kotse. Sabi ni Catherine habang hawak-hawak niya ang mga susi ng kotse ng masayang. Bago pumasok sa sasakyan, inagaw niya mula sa kamay ni Gerald ang business card ni G. Farewell. Ha, si G. Farewell ay isang koneksyon mula sa aming pamilya. Subukang huwag samantalahin ang sitwasyon upang magpakita. Panipi. Kabanata 813. Alam mo bang personal si G. Farewell, pinsan? Tanong ni Bea. Habang nakatingin kay Gerald na nanatiling tahimik sa buong paglalakbay nila pauwi, natagpuan niya na kakaiba na si G. Farewell ay personal na napunta rito upang mabigyan lamang siya ng kotse nang walang anumang mabuting dahilan. Ang katotohanang hindi gaanong maraming tao ang talagang nakakaalam tungkol sa kanyang totoong pagkakakilanlan na ginawa ring hinala ang sitwasyon. Upang maitaguyod ito, tinanong lamang ni Gerald ang kanyang numero ng ID card kaninang umaga, dahil napansin niya kung gaano kagalang ang pagtrato ni G. Farewell sa pinsan niya kanina. Naramdaman ni Bea na tiyak na may isang bagay kay Gerald. Hindi talaga, sagot ni Gerald habang umiling. Hindi ito, kasinungalingan din dahil ito talaga ang unang pagkakataon na magkita silang dalawa. Kung gayon bakit siya darating lahat dito upang maabyutan lang ako ng kotse? Sigurado ka bang hindi ito dahil sa alinman sa mga koneksyon na alam mo? Panipi. Naturally, hindi nagmumura si Bea kay Gerald. Gayunpaman, alam niya na ang sitwasyon ng kanyang pamilya ay hindi mas mahusay kumpara sa kanyang sitwasyon. O yun ang naisip niya kahit papaano. I wonder, sagot ni Gerald na may mahinang ngiti sa labi. Napasmak ang labi, napangiti rin si Bea. Kahit papaano, mas napansin niya siya, mas misteryoso ang naramdaman niya. Bandang tanghali na nang lumabas si Bea sa kanyang silid bago nagtanong, sabihin mo pinsan, gaganapin ang pagtitipon ngayong gabi, sasama ka ba? Panipi. Sa mga oras na iyon, iniisip pa rin ni Gerald kung paano niya bibisitahin ang kanyang lola. Narinig ang tanong ni Bea, Neil Ingon niya ang pinsan niya, na ngayon ay may magkaibang hanay ng mga damit. Bago sumagot, ito ba ang pinag-uusapan natin kanina? Kamakailan lamang, sinabi ni Bea kay Gerald ang tungkol sa isang tradisyon na karaniwang ginagawa ng mga nakababatang henerasyon ng mga Yeomans kapag malapit na ang kaarawan ng kanilang lola. Gaganapin ang taunang pagtitipon upang mapag-usapan nila kung anong bibilhin ng mga regalo sa kaarawan para kay Lady Yeoman. Habang iyon ang karaniwang napagkasunduan nila, sa huli, lahat sa kanila ay nais lamang ng isang palusot upang lumabas at magsaya. Bagaman wala talagang interes si Gerald na dumalo sa mga pagtitipon o pagdiriwang, alam niya na kailangan pa niyang makilala
Nang kaunti pa ang kanyang iba pang mga pinsan upang pahusayin ang proseso ng paglutas ng mga hinaing sa pagitan ng kanyang ina at lola. Sa pagtatapos ng kanyang saloobin, tumango siya bago sinabi, "Sige. Pasok na ako." Makalipas ang ilang sandali, isang pangkat ng mga kaakit-akit na kalalakihan at kababaihan ang makikita na nakaupo sa loob ng pinakamarangyang bar sa Yanken. Lahat sila ay tumingin sa edad na 20. "Hey, hey, narinig mo na ang ating bansa na bukol ng isang pinsan ay bumalik sa Yanken." Kasalukuyan siyang nananatili sa lugar ni Bea, Panipi. "Ano, seryoso ka? Ang aking mga magulang ay hindi binanggit kahit ano tungkol dito." Gayunpaman, malapit na ang kaarawan ni Lola. "Sa palagay mo ay talagang bumalik siya sa pagkakataong ito upang ipagdiwang ang kanyang ika-80 kaarawan? Hindi pa. Ba niya naputol ang lahat ng ugnayan sa kanilang pamilya?" Panipi: "Ha, sa palagay ko ginagamit niya lamang ang kaarawan bilang isang dahilan. Marahil ay sinusubukan niya ang makakaya upang may worm ang kanyang sarili sa aming pamilya. Pagkatapos ng lahat, kapag natapos na ang pagdiriwang ng kanyang kaarawan, magsisimula na siyang maglaan ng lahat ng mga pag-aari at mapagkukunan ng pamilya. Ang kanyang pagbabalik ay masyadong napapanahon upang maging isang pagkakataon." Sagot ng isa sa mga batang lalaki na mapanghamak. Anuman ang kanyang tiyempo, kung iyon talaga ang hinahabol niya, ang kanyang mga pagkakataon ay labis na manipis. "Narinig mo, sana si Lola na pinagagalitan ang fifth tita kanina nang malaman niya na ang pinsan namin ay nananatili sa kanyang lugar." "Grabe, tila, hindi hamupa ang galit ni Lola," sabi ng isa pang babae. "Speaking of which, his name is Gerald, kung naaalala ko ng tama. Sa narinig ko, sa kanyang pinakamahirap, halos hindi niya kayang kumain." Naalala ko ng malinaw ang sinabi ni Lola nang malaman niya ang tungkol doon noon. Sinabi niya na hayaan silang maging bago sabihin na walang sinuman mula sa pamilya ang pinapayagan na makasama sa kanila. Panipi: "Well, oo, ngunit matagal na iyan. Mag-isip tungkol sa mas kamakailang mga oras. Hindi mo ba naaalala na tinanong talaga ni Lola ang tungkol sa kung kumusta sina Jessica at Gerald sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan noong nakaraang taon?" Panipi: "Ginawa niya. Tinanong niya kung kumusta ang kanilang ginagawa. Kahit na hindi namin alam kung ano ang ginagawa ng kanyang kapatid na babae, may nagsabi na ang bukol ng bansa mismo ay nag-aaral sa unibersidad." Panipi: Habang patuloy na tinatalakay ng lahat ang bagay sa kanilang sarili, bumukas ang pintuan ng pribadong silid at sumakdol sa isang binata na sinamahan ng dalawang batang babae. "Ah, nandito ka, Yer." Kabanata 814. Yer, binati ang lahat sa loob ng pangkat na iyon nang tumayo sila. Si Yer ang panganay na apo ng pamilyang Yaleman, at siya rin ang paboritong apo ni Lady Yaleman. Bilang isang resulta, ang lahat sa pangkat ay natural na tumingin sa kanya. "Well, maaga kayo lahat." Gayunpaman, bago ang anupaman, nais kung ipakilala ang aking mga kaibigan dito. Ang dalagang ito ay aking kaklase sa unibersidad. Maaari mo siyang tawaging Marilyn. Tungkol sa kagandahang ito, ang kanyang pangalan na Gia at siya ay ang kaklase ng high school ni Marilyn noong siya ay nasa Mayberry City pa rin. Sabi ni Yer habang nakatingin kay Gia. Nakatayo sa tabi ng napakagandang Marilyn, ang kagandahan ni Gia ay napalakas, at ang kanyang mahusay na ugali ay naging kaakit-akit sa kanya. Nang una niyang makilala si Gia, hindi niya inaasahan na madama siya ng sobra sa kanyang kagandahan mula nang siya ay sanay nang makita ang mga magagandang babae. Matapos magpalitan ng pagbati, tiningnan ni Yer si Gia bago niyang ngumiti. "Speaking of which, you don't mind me calling you Gia, right?" Bilang tugon, napailing lang si Gia. Upang maging matapat, ngayon lang nakarating si Gia sa Yanken. Sa una ay hindi niya nais na pumunta kahit saan, ngunit ang pag-iisip na iyon ay hindi tumagal mula nang tinawag siya ni Marilyn ilang sandali lamang pagkatapos ay anyayahan siya sa pagtitipon. Kahit na ayaw pa talaga niyang pumunta, sa huli, hindi niya mailabas si Marilyn. Pagkatapos ng lahat, si Marilyn ay isa sa ilang mga tao na talagang nakilala niya sa Yanken. "Oh,
Halika, Gia. Huwag masyadong glum. Lahat kayo ay nagmula sa mayayamang pamilya kaya dapat nakakasama kayo ng maayos. Tayo'y magsaya, hahaha, sabi ni Marilyn nang makita niya kung gaano hindi mapakali ang hitsura ni Gia. Sa katunayan, simulan na natin ang kasiyahan. Dagdag ni Yura nakangiti, hindi pa tayo makakapagsimula, Yura. Ang ilang mga tao ay hindi pa rin dumating. Panipi, oh, sino pa ang wala dito? Tanong ni Yura. Well, nandoon pa rin si Bea at ang kanyang bansa na bukol ng isang pinsan. Oo, Bea, paano ko malilimutan? Ngunit ano ito tungkol sa isang country bumpkin? Marahil ay pinag-uusapan mo ang tungkol kay Gerald, ang anak ng babaeng iyon na hinabol ng lola mula sa pamilya noon. Panipi, habang ang karamihan sa kanila doon ay tumingin ng mababa sa mga hinabol sa labas ng pamilya, karaniwang tinutukoy pa rin nila si Yulia bilang kanilang tiyahin. Nang marinig nila si Yelena, tumutukoy sa kanya bilang ang babaeng iyon, pinaramdam nito sa ilan sa mga junior member na medyo hindi komportable. Bagaman, totoo yun, wala sa kanila ang nagsabi tungkol dito. Hindi nakakagulat na galit si Lola sa ikalimang tiya kaninang hapon, kaya patuloy pa rin ang pakikipag-ugnay kay Bea. Kay Gerald, pang-iinis ni Yura, dahil ang ina ni Yulia at Yura ay hindi maganda ang pag-aayos. Noong bata pa si Yura, natural lamang na kunin niya ang likas na pagkamuhi ng kanyang ina kay Gerald at sa kanyang pamilya. Gerald, nagulat na tanong ni Gia at Marilyn pareho nang marinig ang kanyang pangalan. Nang maramdamang sorpresa sila, natigilan si Yura ng tanungin. Alam ninyong dalawa kung sino siya. Ayon, nag-aaral si Gerald sa Mayberry City. Panipi, habang walang sinabi si Gia, totoo siyang medyo nasa sabik. Ngayon, gayunpaman, nakaramdam din siya ng pag-usisa. Bakit sa lupa alam ni Marilyn kung sino si Gerald? Maaari ba talagang ito ay ibang tao na may parehong pangalan? Oh, maaari bang maganap ang ganitong pagkakataon? Kilala mo rin si Gerald, Gia? Tanong ni Marilyn sa isang nagulat na tono, kahit na para lamang ito sa isang maikling sandali, isang komplikadong damdamin ang sumilay sa mukha ni Gia nang sinabi niya, maaaring ito ay isang tao na may parehong pangalan. Ngunit, gayunpaman, ano ang gusto ni Gerald mo, Marilyn? Panipi, well, hindi ko alam kung pareho ba siyang tao, ngunit alam mo kung paano ang aking ama ay patuloy na gumagalaw dahil sa trabaho, tama ba? Bilang isang resulta, nag-aral ako sa maraming mga paaralan bago ako lumaki. Ako ay nasa high school nang magsimulang magtrabaho ang aking ama sa isang proyekto sa Seren County. Ito ay sa aking bagong paaralan doon kung saan ko nakilala si Gerald na taga-Tago. Panipi, Kabanata 815, Seren County, hahaha, tama na siya, sinabi ng isang tao mula sa karamihan ng tao habang ang natitira sa kanila ay tumawa. Oh God, for real. Si Gerald ang manghuhula ay talagang kamag-anak. Sagot ni Marilyn, ang pagkabigla nito sa mukha niya. Nakalulungkot, ayon sa batas, totoo ito. Gayunpaman, ang mga Yalemans ay mayroon at hindi kailanman makikilala si Gerald bilang bahagi ng aming pamilya. Sabi ni Yura na may isang nakakalokong ngiti sa labi. Si Gia mismo ay wala talagang pakialam kung ano ang sasabihin ng iba tungkol sa kanya. Sa halip, simpleng nasasabik siya na posibleng darating siya. Darating ba si Gerald mamaya, Yura? Tanong ni Gia. Bilang tugon, tumanggo si Yura bago sinabi, inaako ko na dinala siya ni Bea, magsalita tungkol sa Diablo. Panipi, nang matapos ang kanyang pangungusap ay bumukas ang pinto at pumasok si Bea. Nang makita na wala si Gerald, hindi mapigilan ni Gia na makaramdam ng bahagyang pagkabalisa. Hindi ba sumama ang bukol na iyan, Bea? Tanong ng isa sa mga batang babae doon. Dahil si Bea ay karaniwang itinuturing na pinakamababang ranggo sa loob ng kanilang pamilya, walang sinuman ang seryoso sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit tinawag pa rin nilang bumpkin si Gerald. Kahit na panauhin siya ni Bea. Oh, napunta siya sa mga gents. Malapit na siya rito. Sagot ni Bea. Sa lahat ng katapatan, hindi talaga siya nasisiyahan sa pakikilahok sa mga naturang pagtitipon.
Kung sabagay, ang agwat sa pagitan niya at ng iba pa niyang mga pinsan ay napakalawak. Siya ay bahagya sa parehong mundo tulad ng mga ito. Dito lang siya dahil wala siyang mapagpipilian. Masayang masaya. Marahil ay naramdaman niya ang kaba. Dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na dumalo siya sa isang pagtitipon sa isang napakahusay na venue. Sabi ng ilang mga batang babae habang nakayakap sa bibig habang tumatawa. Narinig iyon, lahat ay nagsimulang tumawa din. Sa sandaling iyon, nang bumukas muli ang pinto ng silid. Gayunpaman, sa halip na ang bansa na inaasahan nila ang banganang bansa, sinalubong sila ng isang matangkad, binata na mukhang payat at sa totoo lang medyo gwapo. Casual siyang nakabihis at ang mga kamay ay nasa bulsa habang papasok sa silid. Tahimik ang lahat ngayon at kahit na ang ilan sa mga batang babae ay nakikipagpalitan ng tingin sa isa't isa, natulala sa pambihirang ugali ng kaakit-akit na lalaki. Dito, pinsan, maupo ka, nakangiting sabi ni Bea habang nakahawak ito sa braso. Siya ang ating bansa na bukol ng isang pinsan. Marami sa mga batang babae ang naparalisa ngayon sa gulat. Inaasahan nila na si Gerald, na, bilang isang bata, ay mahirap at may kaila hilakbot na kumpiyansa sa sarili na magkaroon ng isang mababa at dampan na imahe. Upang maging isang tao na magmumukhang nag-aalala at maingat na kumilos kahit saan siya magpunta. Gayunpaman ang gag-apang na binata na nakatayo sa harap nila. Ngayon ay wala na. Nang babatiin na sana ni Gerald ang gulat niyang mga pinsan. Biglang may tumama sa likuran niya. Well, the asterisk man. Ikaw talaga, Gerald. Bakit ang bongga mo? Bet hindi mo naman inasahan na makikita mo ako dito diba? Sabi ni Marilyn, habang nakayakap. Naturally, siya ang tumama sa kanya. Diyos, the asterisk man ito. Tuldok. Ikaw, sagot ni Gerald, gulat nang makita ang pamilyar na mukha. Sinabi sa katotohanan, gayunpaman, hindi niya talaga maalala kung sino siya para sa buhay niya. Ano, nakalimutan mo na ba ako? Tanong ni Marilyn habang nakabres. Tila nahanap niya ang buong sitwasyon na nakakatuwa. Panipi tuldok. Oo, ginagawa ko, nagsisinungaling kay Gerald na natural na huminga. Ang mga alaala ay, gayunpaman, dahan-dahan na bumalik sa kanya. Alam niya na magkaparehas sila ng klase, ngunit hindi niya man lang naalala ang pangalan nito. Anuman, hindi ko talaga inaasahan na makita ka dito ng lahat ng mga lugar pagkatapos hindi nagtagpo ng napakatagal. Habang naglalakad ka pa rin gamit ang iyong mga kamay sa iyong mga bulsa. Habang ang iyong pagiging bongga ay maaaring lokohin ang iba. Alam ko ang iyong background ng lubos, kaya't i-drop mo na ang kilos. Sabi ni Marilyn. Narinig iyon, mapangiti lamang si Gerald ng mapait habang inilalabas ang mga kamay mula sa kanyang bulsa habang umiling. Pinayagan siya ng kapitan na gunitain ang kanyang pangalan. Siya, si Marilyn at sila ay dating magkaklase ng halos kalahating taon. Kabanata 816. Umiling sina Yura at ang iba pa at tumawa pati na rin ang pag-usad ng eksena. Paimpol lang si Gerald. Upang isipin na siya ay kumikilos ng napakalakas. Ilang segundo lamang ang nakakalipas ng malinaw. Na alam ng lahat dito ang tungkol sa kanyang background. Matapos mailipat ang mga paaralan noon, hindi pa tayo nakikipag-ugnay. Sa loob ng maraming taon, Marilyn, hindi ko talaga inasahan na malalaman mo ang aking mga pinsan. Sagot ni Gerald, alinmang paraan, hindi na kailangan upang magsalita tayo ng walang point. Halos ipagawa mo itong parang gusto kong makipag-ugnay sa iyo. Humanap ka na lang ng upuan para umupo na. Sagot ni Marilyn, isang pahiwatig ng pagkasuklam sa kanyang tinig. Narinig iyon, ngumiti lamang si Gerald nang walang magawa. Habang papunta siya sa isang upuan. Sa pagkakaupo pa lamang niya. Gayunpaman, may ibang boses na biglang tumawag sa kanya. Gerald. Pagtingala, nakuha ni Gerald ang pagkabigla sa kanyang buhay. Gie, ano ang ginagawa mo dito? Panipi, di asterisk man ito. Talagang hindi inaasahan ni Gerald na mabangga siya sa maraming pamilyar na mukha saan man siya magpunta. Mula pa nang maganap ang insidente na iyon, hindi na nakipag-ugnay si Gerald kay Gia. Gayunpaman, ang higit na nakakahiya ay
Ang katotohanan na si Gia ay madalas pa ring magpadala ng mga mensahe sa kanya kahit na hindi siya kailanman tumugon sa alinman sa mga ito, kung sabagay, ipinalagay niya na hindi na niya ito makikipagkita pa. Sa kasamaang palad, kapag umulan, bumuhos ito. Ikaw talaga, bakit hindi ka pa tumugon sa alinman sa aking mga mensahe? Sabi ni Gia, na mula ang mga mata. Habang alam na alam niya na nangako siyang iiwan siyang mag-isa. Pagkatapos ng pekeng pangyayaring iyon sa kasal, hindi niya lang makakalimutan ang tungkol sa kanya. Hindi mahalaga kung gaano niya paalalahanan ang kanyang sarili na imposible para sa kanilang dalawa na magsama, sa tuwing ipinikit niya ang kanyang mga mata. Magkakaroon ng eksena sa bawat eksena sa kanyang isipan. Ang mga tagpo tulad ng oras kung kailan tinapang ni Gerald ang ulan upang dalhin siya sa infirmary ng oras na iyon ng mass sprain. Ang bukong-bukong niya, nang palagi siyang nailigtas ni Gerald, tuwing nahahanap niya ang kanyang sarili sa gulo. Sa puntong ito, natapos na ni Gia na inukit ni Gerald ang kanyang sarili ng napakalalim sa kanyang puso para makalimutan niya. Ito ang dahilan kung bakit habang masaya siyang makita siya, sabay-sabay siyang napuno ng kalungkutan. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Paumanhin, Gia, sagot ni Gerald habang binaba ng ulo ng bahagya sa hiya. Kung sabagay, anuman ang nangyari sa nakaraan, pinabayaan pa rin siya ni Gerald. Gayunpaman, walang mas mahusay na paraan upang harapin ang sitwasyon. Samantala, ang iba pa ay nakatingin sa eksena na naglalahad sa harap nila na tuliro, lalo na ito para kina Marilyn at Yera. Kung sabagay, kahit isang tanga ay masasabi na ang relasyon nina Gerald at Gia ay hindi ganoon kadali. Halata na sapat ito mula sa tingin sa mga mata ni Gia. Ang pagkakaalam nito ay nagselos kay Yera. Pagkatapos ng lahat, siya ang nais na mapagtagumpayan ang Diyosa na ito. Ano ang nangyayari, Gia? Pareho ba talaga kayong magkakilala? Panipi, tanong ni Marilyn. Nanatiling tahimik si Gia at simpleng pinahid ang luha sa gilid ng kanyang mga mata. Pagkatapos ay saglit niyang sinama ng tingin. Si Gerald bago ang galit na umupo ulit. Nang makita ito, umupo din. Si Gerald, hoy ngayon, dahil lahat ng tao magkakilala, hindi na kailangang mahiya. Halika na, Gerald. Bakit wala kang usok? Sabi ni Yera, may malamig na ngiti sa mukha habang nakatingin kay Gerald. Matapos ipanukala iyon, inabot niya ang isang sigarilyo kay Gerald. Pinahahalagahan ko ito, ngunit bakit hindi namin naninigarilyo? Ang isa sa aking mga sigarilyo, sabi ni Gerald habang kumukuha ng isang kahon ng sigarilyo at inilagay sa mesa. Habang si Gerald ay hindi personal na naninigarilyo, nais niyang magdala ng isang kahon ng mga sigarilyo sa tuwing dumalo siya sa anumang mga pagtitipon. F***King. X1. Panipi, natigilan ang lahat nang makita ang kahon ng sigarilyo. Banal na F***. Sinisigarilyo mo ang tatak na ito ng sigarilyo. Panipi, malakas na tinanong ng isa sa mga pinsan, ang mga mata niya ay gulat na gulat. Hoy, anong klaseng sigarilyo iyan? Hindi pa ako nakakakita ng ganoong packaging dati. Nagtataka na tanong ng isa pang pinsan. Hindi nakapagtataka kung bakit hindi mo pa nakikita ito dati. Iyon ang mga sigarilyo sa negosyo na ang mayaman lamang ng mayayaman na naninirahan sa ibang bansa ang kayang manigarilyo. Ang mga sigarilyong ito ay talagang nagpapalusog sa bagas sa halip na mapinsala ang mga ito. Ano pa, ito ay isang bagong produkto na nabuo lamang sa taong ito at hindi pa ito nabibili. Magagamit lamang ito para sa eksklusibong paggamit hanggang ngayon. Gulat, napaliwanag ng batang lalaki habang nakahawak sa kahon ng sigarilyo na may nanginginig na mga kamay. Kabanata 817. Ikaw, pinapaso mo ang mga ganitong uri ng sigarilyo, Gerald. Nararamdaman ng bawat isa na natanggap lamang nila ang mga mental na sampal sa kanilang mga mukha. Lalo na ito para kay Yera. Upang isipin na partikular na nagdala siya ng mga sigarilyo na tinanong niya sa kaibigan na bilhin para sa kanya ang lahat mula sa bansa. Ang mga mayroon siya ay talagang mahalaga at mahal. Siya ay matapat na naghihintay na ipasa ang mga ito sa paligid upang ang karamihan ng tao ay purihin at humanga sa kanya. Pagkatapos ng lahat, kapag ang isang binata ay lumabas, ang unang
Bagay na pinapansin ng mga tao ay ang kanyang kasuotan. Susunod, makikita nila kung anong uri ng relo ang suot niya. Panghuli ngunit, hindi pa huli, kung siya ay isang naninigarilyo, tiyak na gugustuhin nilang makilala kung anong tatak ng mga sigarilyo ang kanyang pinausukan. Ang lahat ng ito ay nagtulungan upang maitaguyod ang mga marka ng isang lalaki. Sa pagkabigo ni Yura, siya ang natapos na makatanggap ng sampal. Sa isipan ng mailabas ni Gerald ang sarili niyang kahon ng sigarilyo. Hindi ako karaniwang naninigarilyo. Kinuha ko lang ang mga ito. Habang papunta ako ngayon, paliwanag ni Gerald, hindi niya talaga inaasahan ang isang simpleng kahon ng sigarilyo. Upang maging sanhi ng ganoong pang-amoy. Pinadama nito sa kanya ang kawalan ng lakas. Saka malamang peke, kung ang mga sigarilyo ay tunay na mahusay tulad ng iyong inilarawan, paano maaaring nakuha ni Gerald ang kanyang mga kamay sa kanila? Sagot ni Marilyn na, hindi pa rin makapaniwala. Malamang, 100% ang peke. Hindi man siguro, namalayan ni Gerald na naloko siya. Kung nais mo talagang umalis sa bahay na may isang kahon ng sigarilyo sa kamay, maaari ka lang bumili ng isang kahon ng mga sigarilyong Marlboro. Ang gastos sa ilang mga maliit na dolyar na hindi bababa sa dala ang mga pekeng sigarilyong X1 sa paligid. Ano ang isang biro? Nginisyon ang bata mula kanina habang itinapon ang kahon ng sigarilyo sa tagiliran. Pinapansin ang pagkakataong magpakitang gilas sa harap ni Gie. Sinabi agad ni Yure, Gerald, hindi tulad ng nais. Kung badmouth ka o ano paman, ngunit dapat mong mapagtanto sa. Ngayon na alam nating lahat ang mga in and outs ng iyong background tulad ng likod ng aming mga kamay. Talagang hindi mo kailangan na subukang magpakitang gilas sa harap namin. Anuman, nakagraduate ka na, tama ba? Nakahanap ka na ba ng trabaho? Panipi. Ang kanyang tono ay nagbigay ng ilusyon sa kanya ng pagiging isang may kaalaman na tao, at sa wakas natapos ang kanyang katanungan. Tumingin siya kay Gia na nakaupo sa tabi niya mismo. Hindi, sagot ni Gerald habang umiling. Ano pa ang hinihintay mo? Sa pagtatapos ng unibersidad, dapat mong makuha ang anumang pagkakataon na maaari kang magtrabaho. Panahon na upang ihinto ang pag-iisip tungkol sa mga walang kabuluhang bagay at magsimulang maging mas makatutuhanang. Kahit na maaari ka pa ring mahirap ngayon, basta sapat kang masigasig, magkakaroon ng posibilidad na sa paglaon ay yumaman ka sa hinaharap. Mas pagtuunan mo ng pansin iyon sa halip na magpakitang gilas. Pasigaw na sabi ni Yure habang ngumiti siya ng Riley. Nakakagulat. Narinig mo ba ang sinabi ni Yure, Gerald? Makatuwiran ang kanyang mga salita kaya dapat mong tiyakin na isinasa puso mo ang kanyang payo. Dagdag ni Marilyn habang sinundot ang daliri ng likod ni Gerald gamit ang isang daliri. Kung hindi dahil sa kanyang misyon, bibigyan na ni Gerald si Marilyn ng ilang mahigpit na sampal sa mukha niya ngayon. Habang nasa akin ito, dapat mong maunawaan na ang pamilya Yaleman ay mas komplikado kaysa sa iniisip mo. Maging medyo mas praktikal at mapagtanto na ang ilang mga bagay ay hindi mangyayari. Sinabi ni Yure na simpleng ipinapalagay na bumalik si Gerald dahil gusto niya ng bahagi ng mga assets ng pamilya. Nais ni Yure na makita ni Gia kung gaanong kahalagahan ang mayroon si Gerald sa harap ng isang malakas na tulad niya, kaya't sa publiko siya nangangaral ngayon. Tatapakan niya ang buong kakuha ni Gerald kung ito ang huli niyang ginawa. Sa sandaling iyon, isang banyagang batang babae na may ginintuang, kulot na buhok ang pumasok sa silid. Sa kanyang mga kamay, ay isang bote ng napakamahal na mukhang pulang alak. Palagi mo akong sinusuportahan, G. Yaleman. Kaya't ang bote ng pulang alak na ito ay nasa bahay. Inanunsyo ang batang babae sa sirang dialekto ng Weston. Ang bait mo, Miss Delilah. Salamat. Nakangiting sagot ni Yerenang. Tumayo ito. Mainit di asterisk man. Paano hindi ka panipaniwala? Binibigyan ka ng respeto ng mga tao saan ka man magpunta, Yure. Tuwang-tuwa na, sabi ni Marilyn bago inalog ang braso ni Gia. Alam mo bang ang bar na ito na aming kinaroroonan ay ang pinaka marangyang uri nito sa Yanken, Gia. Miss Delilah doon ay ang may-ari ng mismong bar na ito. Dapat mong malaman na maraming
Mga dayuhan at makapangyarihang mga figure ang madalas sa lugar na ito. Ngunit narito siya, binibigyan si Yer ng isang bote ng pulang alak sa bahay. Panipi, narinig ang mga salita ni Marilyn, ang iba pang mga batang babae na naruroon ay nakadama ng pantay na karangalan at kasiyahan. Ang ilan sa kanila ay nagsabi pa, ha? Pero syempre, dahil sa reputasyon ng pamilya Yaleman at pati na rin ang katotohanang si Yer mismo ay napakalakas. Panipi, masasabi ng mga batang babae kung gaano interesado si Yer kay Gia, kaya't pinupuri nila siya ngayon sa pag-asang mahuhulog siya sa kanya. Kabanata 818, humawak ka. Isang sigarilyo. Hindi pa ako nakakakita ng sinumang naninigarilyo ng tatak na ito ng sigarilyo sa Weston dati. Sinabi ni Delilah habang ang kanyang tingin ay nahulog sa kahon ng mga sigarilyo na itinapon sa gilid. Tila naakit siya ng husto sa mga sigarilyo. O Diyos, nakakahiya talaga. Dapat ay, sinabi ko na sa bansang iyon, ng isang pinsan na ilayo sila. Ang asawa ni Miss Delilah ay isang napakalakas na tao sa bansa. Anong impresyon ang may iwan namin sa kanya kapag nalaman niya na naninigarilyo tayo ng mga pekeng sigarilyo? Bulong ng ilan sa mga lalaki sa kanilang sarili. Hindi lamang ang mga lalaking nakapagbigay ng mga hindi magandang ekspresyon sa kanilang mga mukha, kundi pati na rin ang mga batang babae. Patawarin mo ako, ngunit maaari ba akong magkaroon ng isa sa iyong mga sigarilyo? Hindi ko pa natitikman ang tatak na ito ng sigarilyo sa halos kalahati ng isang taon ngayon pagkatapos na makarating sa Weston. Tanong ni Delilah habang nakangiti. Ha, kalahating taon. Nangangahulugan ba ito na kabilang siya sa mga unang sumubok nang magsimula ito sa paunang paggawa? Panipi, tapos na ang lahat. Napapahiya ako kapag nalaman niya. Panipi, teka sandali, Miss Delilah. Sigaw ng isa sa mga batang babae, habang nakatayo sa gitna ng iba pang mga nagbubulong pinsan. Sa halip na maghintay para malaman ni Delilah ng mag-isa, naramdaman ng dalaga na mas makakabuti kung sinabi lang niya sa kanya muna ang totoo. Oo, tanong ni Delilah habang nakabilang ang tingin sa kanya, gamit ang dati nitong matamis na ngiti. Yung mga sigarilyo, hindi mo sila maaaring mausok. Nalaman lang namin hindi pa matagal na ang nakakaraan na ang mga ito ay keke. Panipi, nang marinig ang kanyang deklarasyon, lahat ay lumingon upang tumingin kay Gerald na naiinis. Ano ang isang walang kabuluhan? Kekeng, hahaha, miss, simpleng gusto kong umusok ng sigarilyo. Hindi mo ito dapat maging atubili hanggang sa punto ng pagsisinungaling sa akin. Bukod, dahil makakaya mo ring bilhin ang tatak na ito, kailangan bang maging napakasama sa isang solong sigarilyo? Sagot ni Delilah habang kumukuha ng sigarilyo sa kahon. At maingat itong pinagmamasdan. Susunod, sininghat niya ito, at maya-maya pa, bumungad sa kanya ang isang malaswang ngiti. Bakit ako magsisinungaling sa iyo, Miss Delilah? Ito ay talagang kekeng. Ipinaliwanag ang parehong batang babae mula sa dati. Sa totoo lang, ang dati kong asawa ay pinuno ng departamento ng pananaliksik at pagunlad sa pabrika na gumagawa ng tukoy na tatak na ito. Bagaman alam ko na mayroon ang mga panggagaya sa merkado, naniniwala ako na may kakayahan pa akong makilala sa pagitan ng isang huwad at totoong pakikitungo. At masasabi kong, tiyak na ito ay isang tunay na produkto. Nakangiting idineklara ni Delilah, tunay. Totoo sila. Natigilan ang lahat ng marinig iyon. Pagkatapos ng lahat, mula sa sinabi niya, tiyak na masasabi ni Delilah sa pagitan ng totoong isa at isang huwad. Ano pa, wala siyang dahilan para magsinungaling din sa kanila. Ngunit paano lamang posibleng kayang-kayang bumili ni Gerald ng tunay na mga sigarilyong X1? Saan mo binili ang mga sigarilyong ito, Gerald? Tanong ng bata. Mula kanina. Magiging prangka ako at sasabihin kong hindi ko sila binili. Nakahiga sila sa bahay ko kaya simpleng kinuha ko sila. Sagot ni Gerald na may nakangiting-ngiti. Ha, batay sa pinagmula ng iyong pamilya, halos parang inaangkin mo na talagang makakabili sila sa kanila. Agad na putol ni Marilyn sa isang tono na iminungkahi na personal lang siyang ininsalto ni Gerald. Maaari ba akong manigarilyo ng isa sa iyong mga sigarilyo, Ginoo?
Tanong ni Delilah habang nakatingin kay Gerald, ang ngiti pa rin nito. Sa mukha, Sir, bakit mo siya tinutukoy bilang Ginoo, Miss Delilah? Hindi namin alam kung saan siya nagmula ng mga sigarilyo. Dapat mong malaman na ang kanyang pamilya ay mahirap kaya hindi nila kayang kumain ng disenteng pagkain minsan. Ininsulto si Yeresa. Sandaling nakita niya si Delilah na ginagalang ng galang si Gerald. Siya, mahina. Dapat ay nagbibiro ka, G. Yeoman. Hindi pinapansin. Ang mga sigarilyo, dapat mong malaman na walang ordinaryong tao ang maaaring ihambing sa Ginoo na ito. Pagkatapos ng lahat, nagsusuot siya ng klasiko, Pranses, pinasadyang damit. Panipi, sabi ni Delilah habang nakaupo siya sa tabi mismo ni Gerald. Tama ba ang nangyari sa akin, Ginoo? Kabanata 819, Klasikong Pranses. Ano na nga ba ang nangyayari? Panipi, ang lahat ay lubos na natigilan. Nang makita na ang isang nangungunang sosyal sa Yanken ay kumilos ng galang kay Gerald, si Bea ay labis na natuwa. Anuman, talagang isang karangalan na makilala kita ngayon. Ngayon, Gerald, ako mismo ang magdadala ng lahat ng mga gastos sa anumang in-order mo dito ngayong gabi. Sabi ni Delilah, habang magalang na iniunat ang kamay kay Gerald. Sa kanyang mga mata, ang halaga ng pakikipagkaibigan tulad ng isang malakas na figure bilang Gerald tiyak na mas malaki kaysa sa gastos ng isang bill ng isang gabi. Bilang tugon, inabot din ni Gerald at kinamayan si Delilah bago. Sinabi, ang sarap, Miss Delilah. Matapos na tuluyang umalis si Delilah, ang silid ay sinalubong ng isang halos mapilit na katahimikan. Partikular si parang natanggap lang niya ang pinaka-napakalaking sampal sa kanyang buhay. Siya ay ganap na napahiya sa harap ng lahat ng iba pa. Panipi tuldok. Maaari bang subukan ang isa sa iyong mga sigarilyo, Gerald? Tanong ng isa sa mga pinsan doon habang nakatingin kay Gerald. Matapos makita ang bahagyang pagtango ni Gerald, kumuha siya ng sigarilyo bago siya sinindihan ng tip. Nang makita niya ito, bahagyang pinilipit ni ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Gerald ng may malamig na titig. Pagkatapos nito, lumabas siya ng silid sa pagkukunwari na kailangan niya upang sagutin ang isang tawag sa telepono. Walang sinumang nang ahas na kalabanan si kahit noong bata pa lamang siya, upang isipin na ang mang-asar na lalawigan na ito ay talagang naglakas loob na labanan siya. Ginawa pa nga siyang mawala sa mukha ni Gerald bago ang isang magandang diyosa. Si Yanken ang teritoryo ni at mas gugustuhin niyang mamatay kaysa matalo kay Gerald. Nang nasa labas na siya, nagsindi siya ng sigarilyo bago tumawag. Hoy Brandon, abala ka? Tanong ni habang pinakawalan ang isang puff ng usok. Hindi naman, kambay lang. Pa rin, isang tawag sa labas ng asol. Hindi ba't may trabaho ka para sa akin? Sagot ni Brandon sa boses na nagpapahiwatig ng pagkasabik habang tumatawa. Walang masyadong malaki. Nasa masamang pakiramdam lamang ako dahil may isang taong naglakas loob na Yerokan ang lahat sa akin. Panipi, hahaha, sino ang maglakas loob na gumawa ng ganoong bagay sa Yanken? Ang lakas ng loob. Sino ito, Tanggalin ko na agad. Sila, panipi, hindi na kailangang lumayo pa. Gayunpaman, nais kong mapahiya mo siya ng lubusan. Sagot ni bago ibahagi ang lokasyon niya kay Brandon. Anong pagkakataon? Nagkataon akong umiinom kasama ng ilan sa aking mga sakop sa paligid ng lugar. Pupunta na ako kaagad. Panipi, nginisya ni nang matapos ang tawag. Pagkatapos ay, nagpatuloy siya sa pagtayo sa labas habang siya ay naninigarilyo sa kanyang sigarilyo. Tiyak na hindi ito ang unang pagkakataon na gumawa siya ng tulad nito, at hindi ito ang magiging huli niya. Sabihin Zoe, kailangan mo o ang iba pa na gumamit ng banyo. Sabay tayo, sabi ng isa sa mga batang babae pabalik sa loob ng silid. Bilang tugon dito, tumungo si Bea at ang ilan pa sa et-et. Si Gia naman ay palihim na sinaman ng tingin si Gerald. Naghihintay siya para sa kanya na gumawa ng pagkusa upang makipag-usap sa kanya sa buong oras. Gayunpaman, siya ay simpleng nakaupo doon ng mahinahon habang hinihimas ang mga prutas. Parang hindi naman talaga siya lilipat.
Sa huli, ang pag-aalala niya ay gumaling sa kanya at hindi niya maiwasang magtanong, kaya, kayo ni Mila ay maayos. Bagaman hindi alam ng iba ang tunay niyang pagkatao, alam ni Gia kung sino talaga si Gerald. Panipi tuldok. Nawala si Mila, sagot ni Gerald nang maramdaman niya ang pagdagsa ng sakit sa kanyang puso sa sandaling marinig niya ulit ang pangalan nito. Hindi man niya sigurado kung kaya niya bang akitin ang kanyang lola sa araw ng kanyang kaarawan. Hindi mahalaga kung ano, alam ni Gerald na kailangan niyang ayusin ang relasyon sa pagitan ng parehong pamilya. Kung nabigo siya, wala nang ibang makakausap. Ang pamilyang model sa kanyang ngalan. Anong nangyari? Nagtatakang tanong ni Gia. Panipi tuldok. Sasabihin ko sa iyo ang tungkol dito kapag may pagkakataon ako sa hinaharap. Sagot ni Gerald sa casual na tono. Hoy, Gia, sino itong batang babae na Mila? Oh God, pwede ba siyang maging girlfriend ni Gerald? Ang isang katulad niya ay may kakayahang kumuha ng kasintahan, sabi ni Marilyn. Ang pagkabigla niya na mistulang boses niya. Napagtanto na nagdala lamang siya ng isang bagay na labis na ikinagalit ni Gerald. Hindi tumugon si Gia sa tanong ni Marilyn. Kamusta? Bakit wala sa inyo ang nagsasabi? Sino itong Mila? Panipi. Bago pa ipagpatuloy ni Marilyn ang panira sa duo, bumalik na muli si Zoe sa silid. Kabanata 820. May isang kakila-kilabot na nangyari. Ang ilang mga lasing ay hinayla lamang si Bea sa kanilang silid matapos ipilit na uminom sila. Kasama nila, sigaw ni Zoe. Nang marinig iyon, agad na tumakbo palabas ng silid si Gerald. Sa labas mismo, nabunggo niya ang iba pang mga pinsan na babae na nauna nang nagtungo sa mga kababaihan. Lahat ng mga ito ay tumingin pantay takot. Nasaan si Bea? Hiningi ni Gerald. Hinatak na siya sa room 103. Sagot ng isa sa mga batang babae. Habang nanginginig, pagkuha ng sagot na kailangan niya, tumakbo si Gerald doon sa pinakamabilis na makakaya niya. Tulad ng para sa natitirang mga lalaki sa silid, lahat sila ay simpleng nakatayo sa lugar. Habang alam nila na hindi sila dapat matakot. Dahil lahat sila ay miyembro ng pamilyang Yaleman, ang direktang pagharap sa mga lasing ay tiyak na haantong sa ilan sa kanila na napapalo. Sa pag-iisip na iyon, marami sa kanila ang nagsimulang tumawag sa halip. Si Gia mismo ang sumunod kay Gerald na may nag-aalalang ekspresyon sa mukha. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Bulong ng mga batang babae sa kanilang sarili, maamo. Kanina pa sila nakabunggo sa mga lasing na lalaki patungo sa mga kababaihan. Sa sandaling napagtanto ng mga kalalakihan na ang mga batang babae ay hindi susundin ang kanilang mga order, agad na sinubukan ng isa sa kanila na kaladkarin si Zoe kasama niya. Gayunpaman, saktong humakbang si Bea sa harapan niya at tinulak siya palayo. Gayunpaman, nagsimula lamang ang tunggalian sa kanilang paglalakbay pabalik mula sa banyo. Ang mga lalaking lasing ay na-corner sila sa lalong madaling paglabas ng mga kababaihan. Noon, nangyank ng isa sa kanila si Bea sa buhok at kinaladkad papasok sa kanilang silid. Si Gerald lang ang pumunta doon upang iligtas siya. Nakita ko doon ang 8 lalaki. Nasaan na rin si Yere? Sigaw ni Zoe. Nag-aalala si Zoe na kumagat dahil naantig siya sa ginawa ni Bea. Kung sabagay, napunta lang sa gulo ito ni Bea dahil sinusubukan niyang iligtas siya. Tumatawag na kami ngayon ng mga pampalakas upang isipin na ang mga tao ay talagang maglakas loob upang pukawin ang mga Yalemans. Hindi maiisip, sagot ng isa sa mga lalaki. Hawakan mo, sabihin sa mga taong tinawag mo na maling alarma. Huwag kang mag-alala, magiging maayos naman si Bea. Sabi ni Yere. Nang bigla siyang pumasok muli sa silid habang nagsenyas para sa mga may mga teleponong katabi na gawin tulad ng sinabi niya. Ngunit si Bea ay nasa malaking kaguluhan. Panipi, tulad ng sinabi ko, wala sa inyo ang dapat mag-alala tungkol dito. Magiging maayos naman si Bea. Gayunpaman, ibang tao ang tiyak na hindi magiging pang-iinis ni Yere. Si Yere ay may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Kung tutuusin, labis na nagseselos siya dahil nakita niya si Gia na hindi
Pinapansin ang sariling kaligtasan sa pamamagitan ng paghabol kay Gerald kanina. Ang iba pang nasa silid ay tila nahuli din sa totoong nangyayari. Bilang isang resulta, wala sa kanila ang nagsabi ng isa pang salita. Habang isinara nila ang pintuan ng silid sa likuran nila, "Pakawalan mo siya," angal ni Gerald sa galit habang sinipa ang pagbukas ng pinto ng room 103. Naririnig ang lahat ng ingay, ang iilang mga lasing na lahat ay pilit na yumayakap sa kanya saka humarap kay Gerald. Hindi lamang ang ikalimang tiyuhin ni Gerald ang may malalim na relasyon sa kanyang pamilya, lubos na rin siyang tinatrato ni Bea. Mula nang dumating siya, walang paraan sa impyerno na papayagan ni Gerald si Bea na magdusa ng anumang pinsala. Hanggat nandyan siya, "Ha, sino sa tingin mo kahit na ikaw ay umorder sa amin ng ganyan, at nagsama ka pa ng napakagandang babae? Hahaha, mukhang makakasaya ako ngayon kasama ang dalawang babae." Panipi, sabi ng isang binata, na tila pinuno ng pangkat, habang tumatawa siya. Ang magandang dalagitang pinag-uusapan, syempre, Gia. Sinundan siya nito dahil sa pag-aalala. "Ang kapalaran mo, Brandon. Bilang magkakapatid, makikipag-usap din tayo sa kanila kapag tapos ka na, di ba?" Sabi ng ilan pang mga lasing habang tumatawa. Pero syempre, ay drag din ang babaeng ito dito, mga kalalakihan. Hindi makatuwiran sa akin na tanggihan ang sinumang nagpadala. Mismo sa aking pintuan, utos ni Brandon habang sumenyas para sa kanyang mga tauhan na lumakad pasulong. "Ikaw pala Brandon, di ba? Pinapayuhan ko kayo na huwag nang ipagpatuloy ang paggulo, dahil binigyan ko ang babalang ito, huwag mo akong sisihin kung may mangyari sa iyo." Sagot ni Gerald na may malamig na ekspresyon sa mukha. "Hahaha, o sinusubukan akong takutin, hindi ba? Mabuti naman, pakakawalan ko ang dalagang ito mula nang naging matapang kang sumugod dito, ngunit bago natin siya palayain, kailangan mo munang gumapang sa ilalim ng aming mga crutches. Kumusta naman, deal?" Anunsyo ni Brandon habang tumatawa. Hanggang dito na lang ang ating kwento. Huwag kalimutan mag-like, share and follow for more story ng Ang Lihim na Mayaman.